We ask for your Spirit to be our greatest teacher, Lord, this afternoon. We ask for your wisdom and for your anointing, O Lord God, that whatever we hear from you, Panginoon, each one of us would be able to follow, act on it, O Lord God, and apply everything sa aming mga buhay. We thank you, Lord, and Panginoon, sa iyo po namin pinagkakatiwala ang panahon ito, Panginoon, that we can learn from your word this afternoon. This we pray in Jesus' name. Amen. Amen. Well, tayo po ngayon ay nasa third Sunday na ng month of September, no? Sabi nga natin talagang malapit na, no? Malapit na yung celebration where almost all people in the whole world were excited to be able to celebrate Christmas, no? Pero ngayon sa atin ay hindi pa Pasko ang ating pag-aaralan at ang pinag-aaralan natin is about serving the Lord, no? So ang ating tema for this month is about happy to serve. Diyan sa Taiwan, ewan ko kung merong ganyan katulad sa SM dito, no? We have these people from SM supermarket that at a specific time, bigla silang titigil from the work and shout, happy to serve. Kayo ba mga kapatid, this afternoon, are you happy to serve the Lord? Amen ba? Amen. We are happy to serve. Masaya tayo na maglilingkod, masaya tayo na naglilingkod sa ating Panginoon. And noong first Sunday, pinag-aralan natin that we have to serve the body of Christ as one body. And last Sunday, we also have to learn that we need to be servants. No? Kinakailangan matuto tayo na maging lingkod, no, ng ating Panginoon. At ngayong hapon, we're going to learn about serving like Jesus. So yung tayo ay maglingkod katulad ng ating Panginoon. And as we all know, si Lord ang ating tinatawag na greatest model. As far as serving God is concerned, hindi dapat natin maging modelo ang tao lang. No? Hindi mo ako dapat tingnan, hindi dapat yung ibang mga tao. Minsan kasi, ang focus ng mga tao are centered on the person. No? Para bang tinitignan nila, si sister, si brother, si gano'n, si pastor, si ganyan. Alam nyo, karaniwan tayo as human being, we have these mga weaknesses sa buhay natin. At sometimes, may disappoint us. Maaaring ma-disappoint tayo because other people failed us. Pero kapag ang focus natin ay na kay Lord and we serve like the Lord Jesus, hello, hindi tayo masisiraan ng loob. We will not be frustrated. We will not be disappointed because the Lord Jesus Christ is our perfect model. He is our perfect example in serving. That is why this afternoon, we would like to know, how did Jesus serve? Paano ba si Jesus ay naglingkod? Bagamat siya dapat paglingkuran, and yet He chose to serve others. So, we need to learn how to serve like Jesus. At makikita natin ang text natin from Philippians chapter 2, verses 4 to 8. Yan. Sabi diyan, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo. Again, this is Apostle Paul talking to the Philippian believers. Sabi niya, huwag lang ang sarili ninyong kapakanan ang isipin nyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus ang pananaw ninyo. Kahit na nasa Kanya ang katangian ng Diyos, ay hindi niya itinuring. No? Hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng pag-anyong alipin. Naging tao siyang tulad natin at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos hanggang sa kamatayan, maging sa kamatayan sa krus. So dito ay binigyan ng description ni Apostle Pablo, ano bang characteristics o katangian meron ng Panginoong Jesus nung siya ay nagkatawang tao. And this is a very good reference for all of us as we learn how to serve like Jesus. Sa English naman, maganda rin ang translation dito, no? Basahin din natin. Ang sabi rito, do not be interested in your own life, but be interested in the lives of others. In your lives, you must think and act like Christ Jesus. Christ himself was like God in everything, but he did not think that being equal with God was something to be used for his own benefit.
Verse 7, but he gave up his place with God and made himself nothing. He was born as a man and became like a servant. And when he was living as a man, he humbled himself and was fully obedient to God, even when that cost his death, even death on a cross. So, napakaganda ng mga kahayag ni Apostle Pablo with regards to referring to the servanthood of the Lord Jesus Christ. Mga kapatid, we have to understand that during the 3.5 years of Jesus' ministry on earth, nung siya ay nagministeryo dito sa lupa, he started when he was 30 years old, and then he died when he was 33.5 years old. So 3.5 years of his ministry, ito ay nag-revolve. Umiikot lamang ito about serving others. I hope na nakukuha ninyo. Wala siyang ibang ginawa kundi maglingkod sa mga tao. Actually, yung paglilingkod niya, di ba? Pag merong may karamdaman na lumapit sa kanya, pinapagaling niya. Pag merong nagugutom, pinapakain niya. Kapag meron nangangailangan ng karunungan, tinuturuan niya. And ultimately, the most ultimate thing that he did for us, for the people, was to die. Upang siya ay mamatay para sa ating mga kasalanan. Kaya makikita natin mga kapatid na kung example lang, if we are just looking for a model or for an example of a perfect service or servanthood, ito na yun sa Panginoon kasi He lived on this earth. Yung kanyang buhay ay nag-revolve lamang, umikot lamang about serving others. So sa pamamagitan ng pagpapagaling, pagtuturo, and ultimately, He died for the people. Sa totoo lang during the time that He was here, sabi nga sa Tagalog, wala namang ganansya wala namang pakinabang si Lord in serving men. Kaya sabi ito, Jesus is nothing. Sa totoo lang, He has nothing to gain by serving men. Ano nga bang ganansya? Ano bang pakinabang kapag siya ay magpapagaling ng mga taong may karamdaman? Ano bang pakinabang niya kapag siya ay mamamatay para sa kasalanan ng mga tao? In fact, that is actually for his own disadvantage. But the Bible says that He gave His life. Ibinigay niya yung kanyang buhay para sa atin sapagkat mahal niya ang buong sangkatauhan. In other words, ang kanyang paglilingkod na ginawa sa mga tao is actually motivated by His love for the people. Kaya nga mahalaga that as we look upon Jesus as our model, we have to serve others also. Now, ating motivation is not actually to gain benefit from serving others. Hindi yung maglilingkod ka, tutulong ka sa iba kasi meron kang pakinabang na nakukuha doon sa tutulungan mo. Hindi. But actually, we are called to serve others sapagkat mahal ng Panginoon ang buong sangkatauhan. And so, Jesus was a servant. Si Jesus ay isang lingkod, isang ganap na tagapaglingkod. And we, as His followers today, tayo mga mananampalataya, nagsasabing born again, nagsasabing Kristiyano, we are all called to be like Him. Amen ba? Tayong lahat, hindi lang ang mga pastor, hindi lang ang mga bishop, hindi lang ang mga apostle, ang mga tinawag ng Diyos para maging katulad niya, kundi lahat tayo. Irregardless kung ano yung katayuan mo sa buhay, irregardless kung ano yung sitwasyon mo ng iyong pananampalataya, as long as you profess to be a Christian, remember that you were called to be like Jesus. Amen? Tinawag tayo para maging tulad ng ating Panginoong Jesus. But we have to remember that following Jesus does not just mean copying the external actions. Yun daw ating pagsunod sa Panginoon na sinasabi natin o pagtulad natin sa Panginoon does not only confined doon sa external actions. In other words, we don't just need to pray for a person who is sick
Hindi lang tayo mananalangin para sa mga taong may karamdaman, hindi lang tayo mananalangin para sa mga taong may problema, hindi lang tayo magpe-pray para sa iba, no? Externally. But sabi dito, we have to do it. Kinakailangan gawin natin ang maglingkod sa kapwa, maglingkod sa Diyos with the right attitude. Alam niyo, there are some people na they are serving God, no? Sabi nila parang ang kanilang motivation of serving God because they want to gain favor with God. No? Kasi gusto nilang matuwa ang Diyos sa kanila, naglilingkod sila kay Lord kasi gusto nilang makatanggap ng pagpapala. Actually, hindi daw dapat ganun ang ating intention. No? Ang ating intention in serving God is not just to receive blessings, not just to receive favor from the Lord, but we have to serve God with the right attitude. Dapat daw meron tayong tamang pananaw. Meron tayong tamang intention as far as serving God is concerned. And remember na ang isang servant has also some qualifications to follow. No? Meron siya mga criteria, meron siya mga qualifications na dapat niyang tagpuin. And the good news is, mga kapatid, today, we're going to ask God to help us develop these qualities in us bilang mga lingkod niya. Ano bang mga qualities ang dapat na makita sa atin for us to become an effective servant of God? Ano bang qualities, ano bang mga features or qualities that the Lord Jesus Christ had, no? Na meron siya na pwede nating gayahin o pwede nating sundan sa buhay natin so that we can become an effective servant of the Lord Jesus Christ. Number one, ang sabi rito, na isang quality na dapat nating taglayin sa buhay natin as we consider serving God and serving others is that we have to consider the interest of others. No, that when we talk about serving God, serving people, una daw dapat na isang katangian daw na dapat na nasa ating mga puso o nasa ating buhay is that we have to consider, no? Alang-alang muna natin ang kapakanan ng iba. Na kapag pinag-usapan natin paglilingkod, pinag-usapan natin service, pag pinag-usapan natin yung talagang pagsunod sa Diyos, we always have to think first that we have to consider yung kapakanan muna ng ibang mga tao. Tingnan niyo ang sabi sa verse 4, huwag lang ang sarili niyong kapakanan ang isipin ninyo, kundi ang kapakanan din ng iba. Sa English, do not just be interested in your own life, but be interested in the lives of others. And how true is this, mga kapatid? Na kapag tayo ay nandoon sa larangan ng paglilingkod, no? Tama ito, totoo ito, na ang sino mang naglilingkod sa Diyos o sa kanyang kapwa, dapat parati niya munang iisipin o isasaalang-alang ang kapakanan ng mga taong kanyang pinaglilingkuran. Hello, are you getting me? Di ba? Halimbawa, pagka mayroong mga bagyo, mayroong mga kalamidad, di ba? Mayroong mga volunteer workers, ito yung mga rescuers, sila yung mga nagliligtas ng mga taong nasa kapahamakan. Of course, if you are a rescuer o ikaw ay isang taong naglilingkod, isipin mo na naglilingkod ka hindi para sa sarili mong kapakanan. Hindi para magkaroon ka ng benepisyo o kapakinabangan lamang. But rather, sabi dito, you are thinking on the interest of others. No? Pag nagre-rescue ka, wala kang ibang iisipin kundi mailigtas mo yung dapat mong iligtas. Even to the point na yung mga tao nagliligtas, kanilang kanilang isinusugal yung buhay nila just to be able to rescue, just to be able to help other people. And that is what we are being reminded today. Ang sabi ng Panginoon dito, if you are truly my servant, you have to consider the interest of others. Ang ganda sa English, sabi niya, di ba?
Huwag ka lang, do not just be interested in your own life. Huwag lang yung buhay mo ang isipin mo. Isipin mo ang kapakanan ng ibang mga tao. May kakilala ba kayong ganyan mga servants? Naku, mga public servant natin, mga government official dito sa Pilipinas, karamihan hindi ganyan. Inuuna nila yung kapakanan nila. Inuuna nila yung pagyaman nila. Kaya nga pagkatapos ng kontrata ng Parmali, di ba? Aba, napakagandang mga kotse na nabili nila. No? Mga luxury cars. Talagang milyon-milyon ang halaga. No, na habang sila pala ay nagbebenta ng face mask, ng face shield, at iba pang mga gamit ng panahon ng pandemya, iniisip nila yung kapakanan nila. Paano tayo yayaman? Paano dadami ang pera natin? Rather than thinking of the interest of the whole Filipino population. You see mga kapatid, ang tamang paglilingkod, ang paglilingkod na ginawa ng Panginoon, kakaiba. Kasi sa totoo lang, noong siya ay nagkatawang tao, ibinigay yung buhay niya para sa atin. Wala naman siya magiging pakinabang eh. Wala naman balik sa kanya eh. Di ba? Wala eh. Wala naman siyang kikitain eh. And yet, He gave His life for us. Binigay niya yung buhay. He thought of our interest rather than His own benefit. So sabi ng Panginoon, wag lang sarili ang intindihin. Like Jesus, He totally disregarded His own interest when He gave His own life for us. Iniisip niya ang kapakanan natin rather than His own benefit. Kumisan parang mahirap yun di ba? Pero yun nga, sabi nga natin, pag pumasok ka bilang servant, of course, you must be ready, no? Dapat alam mo na ang prioridad mo, hindi sarili mo. As a public servant, as a servant of the Lord Jesus Christ, alam mo na ang buhay mo ay hindi lamang para sa iyo. Ang buhay mo actually is for the utilization ng iba, for God's glory. Kaya nga uunahin natin yung kapakanan ng iba kaysa ang kapakanan natin. Ang tanong, imposible ba ito? Imposible bang mangyari ito? Hindi po. Bagamat hindi siya imposible, pero mahirap, pero kaya naman natin gawin. Bakit? Kasi si Lord nga nakaya eh. Si Lord nga ang modelo natin. So, we also have to, kailangan din natin mapagtagumpayan kasi kinaya ni Lord. Kung nagawa ni Lord, sabi nga, bilang ating modelo, makakaya din natin gawin. Amen? Amen po ba? So that's number one. We have to consider the interest of others. Like in pastoring. No? Sa amin po mga pastor, we don't look at ministry as something na parang ito yung bread and butter. But first and foremost, ang motivation for us to serve, no, to get engaged or to be involved in the ministry is not actually for us to gain a living. Hindi ito dapat ang maging kabuhayan namin. But ito ang pamamaraan kung saan we can express our love for God by serving others. Kaya nga sabi ang mga pastor daw, hindi 8 to 5 ang trabaho, no 24/7 kasi even at the middle of the night, any member can call a pastor for prayer. Any member, any people, no, any person can just stop us for help. No, ano mang makakayang gawin ng isang lingkod ng Panginoon. Kaya nga, we don't need to look on our own benefit, but we have to look and consider others first bago ang sarili. And I guess, etong katotohanan ito ay applicable not only for us bilang mga pastors, but for all of us, that when we extend our help to other people, we not only think of ourselves, but we consider the interests of others. Amen? Pangalawang prinsipyo na dapat natin makita ay ang tinatawag na humility. Ang pagpapakumbaba. Alam nyo, pag ang servant hindi humble, ano itsura ng servant?
Parang yung mga yaya, di ba? May mga kwento, di ba, na may mga yaya na kapag ka walang amo, yung mga yaya na humble, pag nandun ang amo, pag wala, talagang sila na yung reyna ng bahay, no? I mean, hindi naman lahat, ano? Pero meron mga ganun, no? Na sinasaktan ng bata, natutulog, no? They're not doing their task that was assigned to them. Kahit minsan sa mga opisina, di ba? Kapag wala ang boss, no? Meron mga tao na kapag wala silang humility and what they have is pride sa puso nila, talagang hindi sila productive bilang isang empleyado. So mga kapatid, pangalawang katangian na meron sa Panginoong Jesus that we also have to have in our lives is the aspect o yung value or ugali ng pagiging mapagpakumbaba, humility. Dito sa verse 5 and 7, ang sabi ng Panginoon, ang sabi dito, di ba? Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus, ang pananaw nyo, na kahit na nasa kanyang katangian ng Diyos, hindi niya itinuring ang pagiging kapantay ng Diyos bilang isang bagay na dapat panghawakan. Verse 7, sa halip, ibinaba niya ng lubusan ng kanyang sarili sa pamamagitan ng paganyong alipin. Naging tao siyang tulad natin. Well, etong mga verses na ito, mga kapatid, medyo may konting theological issues dito, no, about the deity, no, yung pagiging Diyos ng ating Panginoon. And hindi ito yung tamang forum para pag-usapan natin yung theological issues dito. But what we would like for us to see here this afternoon ay yung attitude ng Panginoon. No, kaya nga sabi ni Apostle Pablo, no, talking to all of us, talking to the believers during that time, and God talking to all of us today. Anong sabi niya rito? Dapat maging katulad kayo ng kay Kristo Jesus. No? Yun daw pananaw natin. Dapat maging katulad ng kay Kristo Jesus. Bakit? Ano ba yung meron kay Kristo Jesus? Kasi siya ay kapantay ng Diyos, siya ay Diyos. And yet, sabi niya dito, sa ibang translation ng Tagalog, hinubad niya ang kanyang pagka-Diyos at nagkatawang tao upang mamatay, no? Upang mag-anyong alipin, upang mag-anyong servant para sa atin at mamatay on our behalf. So makita natin dito, mga kapatid, na si Lord, no, ang kanyang estado sa kalangitan. No? As far as the Godhead is concerned, they are equal. The Father, the Son, and the Holy Spirit. They are all equal. But the Bible says that He chose. No, sabi rito, pinili niya na i-give up ang kanyang lugar. And Amen. Siya ay nagkatawang tao upang maging taong katulad natin. Ano ang ibig sabihin nito, mga kapatid? Imagine, He was there. Siya ay isang Diyos na makapangyarihan. Almost everything is at His command. And yet, dahil sa pagmamahal sa tao, pinili niya, sabi rito, na siya ay magkatawang tao, alisin, hubarin ang kapangyarihan na yan during that time in order to become like us. In other words, siya ay nagpakumbaba na katulad natin. Siya ay nagkatawang tao upang maging katulad natin bilang mga tao. Kaya nga, mga kapatid, tandaan natin that as servants, bilang mga lingkod, kinakailangan kung meron mang isang outstanding feature, kung meron isang outstanding characteristic na meron sa atin, is for us to be humble. Amen po ba? Alam nyo, before the pandemic, di ba, yung aking anak, we used to have several restaurants, no, operating. And there was a time na meron kaming around 60, 70 employees, no, doon sa restaurants ng panganay namin anak. And kami ni Beth were involved in human resource, no.
we deal with our people, no? We train them, kinakausap namin sila gano'n. Pero just imagine kung meron kang ilang mga empleyado na imbis na maging humble, mayabang o boastful, 'di ba? Anong magiging ano mo? How do you respond to people like that? No, yung ma-pride, no, na kapag sila na yung may kasalanan, sila pa yung galit, no? Kapag sila na nga yung nakagawa ng mali, sila pa yung tama, no? So, anong tawag doon? Ang tawag doon ay pride. And usually, pride, sabi nga, is to think more highly of oneself. No, ang isang tao daw na may pride, parating tingin niya sa sarili niya, tama ako. Ako lang ang tama. Kaya nga, pag pinag-usapan naman natin ng humility, kabaligtaran nito, yung pagiging pride or pagiging boastful. So, ang isang taong mayabang, parati siyang tama. Pero ang isang taong mapagpakumbaba, ito naman yung mga tao na pinagpapala ng Diyos. So, mga kapatid, we need to be humble. No? We need to have that kind of attitude sa puso natin na bilang mga lingkod ng Diyos. I mean, not only pastors, not only workers, but all of us. Kayo po nandito kasama namin sa live streaming na to. We're all called by God to serve Him. At pangalawang virtue that we have to have sa buhay natin is to maintain humility. To maintain our humility before God and by serving other people. Minsan, pag ang mga tao marami ng titulo sa pangalan nila, marami ng nakakabit, marami ng mga naka-attach na iba't ibang mga titles on their names, no? Sometimes parang they have this hard time of making themselves humble. Para bang entitled na sila na we have to be treated like this way. No? Na imbis na sila maghuhubad ng kanilang mga suit, imbis na sila maghuhubad ng kanilang mga magagandang damit, most of the time, these people who are not humble, ang gusto nila, they wanted to be served. Rather than to serve other people, they wanted to be served. Of course, dito sa Pilipinas, iba. Sa panahon ng eleksyon, ng kampanya. Aba, yung mga politiko, yan, makikisayo yan sa mga tao, di ba? Para ipapakita nila, they love people, they love serving people. Kaya we need to be matalino also. We need to be wise. Kasi ang hinahanap ni Lord, hindi yung mapagpakumbaba, na mapagpaimbabaw, kundi mga tao mapagpakumbaba. So we need to have that humility. And this convinces us that there is nothing degrading about serving other people. Na ano man yung narating mo na sa buhay, still, no, you can still serve other people. Hindi porket mayaman ka na, hindi porket ganito ka na, no? Hindi porket marami ng, no, sa amin kasi, no, usually sa circle among pastors, no? Kasi parang merong hierarchy yan eh. Isa parang ang merong pastor, may reverend, may bishop, no? Tapos yung mga nakapag-aral, like merong Bible college, may seminary, may masteral degree, may doctoral degree. Kuminsan, ano yan, kinakabit niya sa pangalan nila, no? Buti na lang, sabi ko, thank God, hindi na ako nag-masteral, kaya wala akong nilalagay na Mario Albelda, MD, o DMin, no? No, just simple as Mario Albelda, no? Bagamat nakapag-aral ako sa Bible College, no? Pero sa akin hindi na importante yung mga titulo, hindi na importante yung mga posisyon. Ang importante is our attitude, our willingness to be able to serve God and serve other people. And like Jesus, no, tulad ni Jesus, si Jesus has all the reason to be served.
dapat siyang paglingkuran. Pero pinili niya na imbis na siya ang paglingkuran, he chose to be served. And I guess, mga kapatid, that should also be our attitude sa buhay natin. Let us choose to serve rather than to be served. Kasi yung mga naglilingkod, sila yung mga mas pagpapalain ng Panginoon. Amen. Hallelujah. Number 3, nakatangian is obedience. So una, consider others first. Pangalawa, we need to be humble. No? Pangatlo, we need to be obedient. Look at verse 8. Sabi po dito, at sa pagiging tao niya, nagpakumbaba siya at naging masunurin sa Diyos. You see, parang parang parating magkasama yung word na masunurin at mapagpakumbaba. No? Tama nga, kasi a person cannot be obedient without being humble. And a humble person, well, usually is an obedient person. Kaya sabi rito, sa pagiging tao niya, referring to the Lord Jesus Christ, nagpakumbaba siya, naging masunurin sa Diyos hanggang kamatayan, maging kamatayan sa krus. Sa Tagalog, sa English, when he was living as a man, he humbled himself, he was fully obedient to God, even when that caused his death on a cross. So, mga kapatid, hindi lang pala humble si Lord, kundi, sabi rito, obedient eh. Hindi pwede ang isang taong humble ay disobedient. Hindi rin pwede ang taong obedient ay mayabang. No? Kaya ano to eh, parang two inseparable attitude. Pag humble ka, obedient ka. Pag obedient ka, humble ka. No? So ito yung sabi rito, meron sa Panginoon. Noong nagkatawang tao siya ay nagpakumbaba, naging masunurin sa Diyos hanggang sa kanyang kamatayan doon sa cross ng Kalbaryo. Now we can see here, mga kapatid, that Jesus did not only have the willingness to serve. Hindi lang si Jesus ay merong willingness, no, na maglingkod sa ibang mga tao. He actually served in obedience to the Father. No, na nandun yung kanyang puso, nandun yung kanyang hangarin na naglilingkod siya sa sa mga tao in obedience to what his Father desires. Kung ano yung kagustuhan ng kanyang Ama. At ang kanyang ultimate motivation ng kanyang paglilingkod is actually not for his own glory, not for his own benefit, but the motivation of his service is for the glory of his Father. Now, this is an extreme opposite doon sa mga politiko natin ngayon. Mga politiko natin, naglilingkod sa tao kasi para magkaroon sila ng pakinabang. Pero dito, si Lord ay naglingkod sa kanyang Ama, pinaglingkuran ng buong sangkatauhan, all for the glory of God. And it is important, again, mga kapatid sa atin, that when we serve God, we always have to have that in our mind, na lahat ng paglilingkod na ginagawa natin, whether you are teaching others, whether you are praying for others, whether you are helping others, whether you are singing for others, you are preaching for others, you are emceeing for others, tandaan natin that we do all things, mga kapatid, we do all things for the glory of God. Amen? Not for our own glory. Hindi dahil para ipakita na magaling ka. Hindi para ipakita na you are gifted, you are able, doon sa aspeto ng ginagawa mo. But lahat ng ginagawa natin is actually all for the glory of God. Amen po ba? Para sa kaluwalhatian ng ating Panginoon. Kaya nga, ang ating paglilingkod is more than the plain and simple desire to serve. But our motivation is to be able to obey God and give the glory to God. Kaya nga, kung gusto niyo maging masaya sa paglilingkod ninyo, sundan natin ang halimbawa ng Panginoon.
Kasi may ibang mga tao naglilingkod, no? Whether in homes, whether in schools, in factories, in companies, no? Sa churches, no? Kasi naglilingkod sila out of their obligation. Pero kung gusto mo maglingkod ng masaya, you have to follow the example of the Lord Jesus Christ. Having a servant's heart is to imitate the example of Jesus. As mentioned in Matthew chapter 20, verse 28, ang sabi rito, in the same way, the Son of Man did not come to be served. He came to serve others and to give His life as a ransom for many people. Ang anak daw ng tao ay hindi naparito upang mapaglingkuran, kundi maglingkod. He even gave His life or as a ransom. No? Ibinigay niya yung kanyang buhay bilang pantubos sa maraming mga tao. So mga kapatid, gusto mo bang maging masaya sa paglilingkod? Gusto mo ba na hindi ka nagmamurmur kapag naglilingkod ka sa ibang tao o naglilingkod ka sa Diyos o naglilingkod ka sa simbahan for the glory of God? Gusto mo bang maging masaya? Here is the secret. The secret to happy service is to serve like Jesus. Amen po ba? Amen. Ang sekreto sa pagkakaroon ng kasiyahan sa paglilingkod. Hindi yung napipilitan ka kasi inassign ka lang. Hindi yung napipilitan ka kasi kailangan mong gawin. No? Ang sikreto daw para maging masaya tayo, na naglilingkod tayo, ginagamit tayo ng Diyos, ay yung tularan natin kung papaano naglingkod sa Jesus. Inuna niya ang kapakanan ng iba, nagpakumbaba, at naging masunurin. Lahat ng bagay ng kanyang paglilingkod ay ginawa niya all for the glory of His Father. Nawa, ganun din tayo. That we will do all things for the glory of God. Let us pray. Panginoon, marami pong salamat sa inyong mensahe sa hapong ito. Salamat po, minsan pa kami ay natuto at nahamon, Panginoon, upang gawin namin ng tama at maayos ang paraan ng aming mga pagsunod at paglilingkod sa inyo. Nawa ang inyong mga salita ay manatiling buhay at aktibo sa buhay ng bawat isa sa amin. Marami pong salamat, Panginoon. Give you praise in Jesus' name. Amen. 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 And ngayon, salamat kay Lord dahil meron po tayong natutunan na we are happy to sa paglilingkod, sa paglingkod natin sa Panginoon, makikita natin na we bring glory to God. Yun po ang lagi po nating tatandaan na we bring glory to God. So, mga prayers na ginagawa natin because we bring glory to God.